Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa araw na ito ating ginugunita ang isang obispo at martir, si San Ignacio ng Antioquia. Siya ang unang tumawag sa simbahan na Catholic, nang ibig sabihin pangkalahatan para sa lahat. At siya rin ang taong buong tapang na hinarap ang kamatayan. Ang sabi niya, I am not afraid of death because my master has defeated it. Ganon ang kanyang pananampalataya kay Jesus na nagtagumpay sa kamatayan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Upang tayo maging marapat makiisa sa pagdiriwang na ito, ihanda natin ang ating mga sarili, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang banal na katawang sambayanan mo ay iyong binibigyang kagandahan sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga martir mong mahal. Ang ipinagdiriwang ngayong pagkatampok sa pagpapakasakit ni San Ignacyong ang kadakila ay dito nakamit, ay magpalakas nawa ng aming loob palagi sa bawat saglit sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, may ipagmamalaki siya. Ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos sapagkat sinasabi ng kasulatan, nananalig sa Diyos si Abraham. Dahil dito, siya'y pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa
ay hindi ibinibilang na kaloob, kundi upa. Datapwat ang hindi gumagawa, kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala nang di dahil sa mga gawa. Mapapalad yaong mga pagsuway ay pinatawad na at ang mga kasalanay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lamang tugunan, sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nilimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idain. At aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos, dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragasa ang libu-libong tao, ano pat nagkakatapakan sila. Nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseyo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ng mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos sa pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya. Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos, maging ang buhok ninyo'y bilang ng lahat. Kaya, huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya."
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga pariseyo. Ano ba ang lebadura? Sa Ingles ay yeast. Nihahalo sa masa para ito ay umalsa. Ang yeast ay napakaliit. Pero pag naihalo, ang influence malaki. Kaya yung buong masa umaalsa. Ano yung sinasabi ng Panginoong lebadura ng mga pariseyo? Ang pagpapaimbabaw. Yung palang pagpapaimbabaw ay parang lebadura. Sa simula, akala natin maliit lang, konti lang, tahimik lang. Pero kapag ito'y pumasok sa ating puso, it will affect us in a great manner na hindi natin alam kung saan tayo pwedeng dalhin ito. Great in the sense, not in the sense na maganda, kundi great dahil malaki ang maidudulot nitong sa atin buhay. Sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa lebadura. Bakit mag-ingat? Akala natin kasi maliit lang. Ay, maliit lang yan. Hindi, kayang-kaya yan. Kontrolado pa yan. Manageable pa yan. Not knowing, because yeast works quietly and constantly. Yun pala, naaapektuhan na ang ating pag-iisip, ang ating kalooban, ang ating mga hangarin, lahat na sa atin. Ano yun? Pagpapaimbabaw. Sa English, hypocrisy. Yung salitang hypocrisy, ang root word niyan ay hyper, high, pinalalaki, pinatataas. And that is the greatest sin, in fact, the sin of pride. Dito galit na galit ang Diyos. Oo, galit ang Diyos sa gumagawa ng iba pang kasamaan. But higit sa lahat, galit ang Diyos sa taong palalo. Ano ba yung palalo? Yung taong palalo, napakataas ng tingin sa sarili. Yung taong palalo, hindi marunong kumilala ng kanyang pagkakamali. At ang kanyang tendency, sisihin ang ibang tao. When he pushed against the wall, magtuturo ng ibang tao para sabihin, hindi ako, malinis ako. Ito yung mga taong hindi lang marunong tumanggap ng kanilang pagkakamali, kundi hindi man sinasabing imposible, pero hirap na hirap magsisi sa kasalanan. Dahil ang tingin sa sarili, self-righteous. Wala akong kasalanan, wala akong ginagawa, hindi ako nagnanakaw. Nadawit lang ako dyan. Ano pa ang pagpapaimbabaw? Ano pa yung pride? Tayo sa ating sarili, ayaw natin na tayo itatama. We do not want to be corrected. Dahil ang tingin natin, mas magaling ako sa iyo. Minamaliit ang ibang tao. Maliit na nga yung iba, minamaliit pa. Pero kapag ang kahartaman mas mataas sa kanya, takot. .
Napakaraming mukha ng pagpapaimbabaw. Bakit galit na galit ang Panginoon sa pride? Nilikha kasi tayong kawangis ng Diyos. And pride is the exact opposite of God. Nilikha tayong kawangis. Pero yung kasalanan ng tao, nakapalaluan, pagpapaimbabaw, hindi niya matanggap sa kanyang sarili na siya'y nilalang, na siya'y nilikha, at siya'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, paano tinalo ng Diyos ang pride? Ang Diyos nagpakumbaba. Kaya kung merong napakagandang katangian ng Diyos, ang Diyos ay mapagpakumbaba. God is humble. Yan ang sabi ni San Francisco ng Assisi. God is humble. Gaano ka humble? Siya na Diyos, nagpakatao. Kaya siya'y galit na galit sa pride, sa pagpapaimbabaw. Kung titingnan natin, kung sasaliksikin natin, ito madalas ang binabanggit ng Panginoon. Ito ang kanyang sinasabing, kawawa kayo, kawawa kayo. Ito ang madalas siyang pinupuna sa mga tao. Ang daming makasalanang kasama ng Panginoon, sumunod sa Kanya. Pero nagawa niyang tanggapin. Bakit? Nagbago. So what makes us difficult? What makes it difficult for us to change, to renew ourselves, is primarily and fundamentally pride. Kaya kung meron tayong dapat hilingin sa Diyos para sa ating bansa, to eliminate corruption, eliminate pride among ourselves and specifically among our leaders. Kaya anong mga ginagamit na terms ng mga taong galit? Ang kakapal ng mukha niyo. Yun ang pride, pagpapaimbabaw. Pilit tinatakluban ang kasalanan, ikinukubli ang marumi sa sarili. Ayaw ma-expose. While in fact, the way to change is to let our sinfulness be exposed and allow the Lord to purify it. Hayaan natin ang Diyos ang luminis sa ating maruming bahagi ng buhay. Pag itinago natin yan, no chance of transformation. No chance of renewal. Kaya anong sabi sa katapusan ng Ebanghelyo? Huwag kayong mag-alala. Higit kayong mahalaga sa libu-libong maya. Life is not about ourselves. Ang buhay ay hindi tungkol sa ating sarili. Ultimately, it's about God. Kaya kung ano mang nagawa natin, ang mahalaga ang Diyos. Ano mang na-accomplish natin, it's all about God. Ano mang narating natin sa ating buhay, it's all about God. Kaya lagi sabihin natin, praise the Lord. Hindi yung kaya ko narating, gawa ko. Kaya kayo nagkaganyan, gawa ko. Kaya ito naging ganito, gawa ko. As if you are indispensable. While in fact, all of us are replaceable. At totoo naman, aalis tayo. Mawawala tayo sa mundong ito. Tayo ba ang pinakamahalaga sa mundong ito? Mahalaga ang tao kung sa mahalaga. Dapat iniingatan ang buhay ng tao. Pero as to the ultimate thing, ang mahalaga ang buhay. And life is bigger than ourselves. Because life is God and God is life. Hilingin natin mga kapatid sa Panginoon na huwag tayo matakot. Una, magkaroon tayo ng constant awareness sa mga yeast, sa mga lebadura sa ating buhay. Pag nararamdaman natin, yumayabang na ako, iba na ito.
Kilalanin natin. Alam niyo po, we want to be with people who are humble, but we do not want to be with people who are prideful. Ayaw natin makakasama yung mga taong mayayabang, yung mga taong panalo. Pero masaya tayo kapag kasama natin yung mga taong mapagpakumbaba. Let us pray for that gift of constant awareness of our own pride. And in so doing, umasa tayo sa Panginoon. At yun ang sinasabi, huwag kang mag-alala, higit kang mahalaga kaysa libu-libong maya. Ang buhay mo, buhay natin, nasa Diyos. Sa pag-asa natin sa Kanya, doon nagiging payapa ang ating buhay. Doon nagiging panatag, doon nagiging ganap, kasiyasiya ang ating buhay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain, upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Ignacio ay parangalan. Siya'y kapanalig naming paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka,
ligaya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem dona nobis pacem, dona nobis pacem. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manitili pong nakatayo ng may paggalang. Ito sa Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. True God and true man, truly present in the Eucharist, our Savior, God with us, faithful and rich in mercy. We adore you, we believe in you, oh Lord. Deliver us, save us, oh Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. Ang isasagwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. We adore you, we believe in you, oh Lord.
Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa tinapay mong bigay, ngayong kapanganakan ni San Ignacio sa kalangitan, ay magkamit nawa ng iyong lakas para maging Kristiyano sa turing at gawain sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenaria ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ika-4, sa darating na October 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ika-9 ng umaga at ika-5 ng hapon.
Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan pangkonsulta, kayo po ay may makipag-ugnayan agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ikalima, sa darating na October 25, 4 ng hapon, sa pangunguna ng Commission of Sacred Music ng Archdiocese ng Lipa, ay gaganapin sa ating Divine Mercy ang Harana sa Panginoon, a Christmas concert. Tampok sa gawaang ito ang mga koro ng Archdiocese. Libre po ang admission kaya't inaanyayang lahat na makibahagi sa isang masayang pagdiriwang ng pag-ibig at pananampalataya sa pamamagitan ng awit at papuri sa Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng ating Kura Paroko at Rektor, Father Oscar Andal, sa araw pong ito, nais po nating pasalamatan si Father Glenn Cantos na nakasama po nating maglingkod bilang pari dito po sa Pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio mula po noong Enero. Kami po ay sabay na dumating noong January 1. Pero ngayon pong araw, si Father Glenn ay itinalaga ng Arsobispo ng Lipa bilang bagong Kura Paroko ng Immaculate Conception Parish sa bayan ng Mataas na Kahoy. Kaya po muli, kasama ng sambayanan ng Diyos, dito po sa Pambansang Dambana, tayo ay nagpapasalamat sa paglilingkod na ginawa ni Father Glenn sa loob ng ilang buwan. Palakpakan naman po natin si Father Glenn. Pagkatapos po ng misang ito, tapos po ng kaunting preparasyon, siya po ay iahatid na po namin sa kanyang bagong parokya. Kaya muli ang ating lubos sa pasasalamat kay Father Glenn sa kanyang paglilingkod. Salamat po. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Magsitay na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Wala man ang ating Kura Paroko at Rektor ng Parokya at Pambansang Dambana, nais kong ipaabot sa kanya sa pamamagitan ng kanyang assistant, si Father Paul, taus-pusong pasasalamat sa 9 na buwan at 17 araw na pananatili dito. Naging makabuluhan ang aming pagtigil dito. Maraming salamat. Isa lang pong aking hiling. Isama niyo kami sa inyong panalangin. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at manalangin gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama
Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Ang mahal na rito kami, awit-awit ang Ave Maria. sana kung si Jesus, puso namin ay ihahandog. Ihatid mo kami sa langit ng amang mapagmahal. Available po ang mga rosas sa ating extension. Ang puting rosas po ay pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya po, tayo po sa pang-umagang panalangin. Tayo po ay tumayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At purihin ka ng aking bibig. Halina't purihin ang Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Halina at purihin ang Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Tayo lumapit sa ating Panginoon siya aawitan, ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa Kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at purihin ang Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala.
Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kaliliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at purihin ang Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Tayo lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at purihin ang Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa ninyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako'y tinuksot doon ay sinubok ng ating magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at purihin ang Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. 40 taon sa inyo ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila'y suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumampandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at purihin ang Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at purihin ang Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Awit, O Diyos ng mga bansa at nagbigay ng buhay, lahat ng kabutihan, ikaw ang pinagmulan. Ang pag-ibig mong wagas ay nababanagan. Alitan sa bayan mo sa iyong loob ay laban. Umaasa po kami na iyong patatawarin, dahil muling pinako ang Kristong mawain. Talos namin kulang pa pagsisikap na tupdin, na mahalin ang kapwa at sarili limutin. Turuan mo po kami sa kapwa ay paglingkuran, ang tumulong ng tapat nang walang hinihintay. Pag-isahin mo kami sa isang kapatiran na walang kanya-kanya dahil sangangkan lamang. Ang puso ko'y linisin, O Diyos, at ikaw ang diwa ko'y panibaguhin. Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama ng buhat ng iluwal. Makasalanan ng ako'y isilang. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa ako'y puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawa'y masamay pawiin. Isang pusong tapat sa akin likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot na iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat, kung magkagayon na aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo kong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo nais ang mga panghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, ay nakarapat-dapat, ay ang pakumbabad puso mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos ng Sion, yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon, ang handog na haing, dala sa dambana, turong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Puri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang puso ko'y linisin, O Diyos, at ang diwa ko'y panibaguhin. Magalak ka, Jerusalem, sapagkat sa pamamagitan mo'y titipunin ang lahat ng tao sa harap ng Panginoon.
Bayaang ihayag na lahat ang kadakilaan niya at doon sa Jerusalem siya ay papurihan. Ikaw, Jerusalem, lungsod ng banal ng Diyos, parurusahan ka niya dahil sa kasalanan ng mamamayan mo, ngunit mahahabag siya sa mga gumagawa ng tapat. Kaya't magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat siya ay mabuti. Purihin ang haring walang hanggan. Muling matatayo ang iyong templo at maghahari ang galak sa kanyang bayan. Magniningning ang sinag mo sa buong daigdig. Buhat sa malayo, maraming bansa ay lalapit sa iyo. Jerusalem, ang iyong ilaw ay magliliwanag sa buong daigdig. Kaya lalapit ang mga tao at pararangalan ang Panginoong ating Diyos. May taglay silang mga kaloob sa hari ng kalangitan. Sa mga lansangan, maraming lahi ang aawit at magpupuri. Sa habang panahon, ang iyong pangalan ay mananatili. Magalak ka, Jerusalem, dahil sa mga taong matuwid. Mula sa tapunan, sila'y titipuning muli para purihin ng Panginoon, ang Diyos na walang hanggan. Ang mga anak mo sa iyo umiibig dapat na maggalak. Magalak na sila ay sa iyong pag-unlad. Magalak din silang sa katayuan mo'y pawang nalulumbay, silang nalulungkot sa iyong tinamong mga kahirapan. Ang kagalakan mo'y magdudulot sa kanila ng tuwang walang katapusan. Aking pupurihin ang Panginoon ang dakilang hari. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapar noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magalak ka Jerusalem sapagkat sa pamamagitan mo'y titipunin ang lahat ng tao sa harapan ng Panginoon. Kayong mga taga-Siyon, purihin ang inyong Diyos na nagsugo ng kanyang salita upang panibaguhin ang daigdig. Purihin mo Jerusalem, purihin ang Panginoon, purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob mo niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Singkapal ng David tupa yaong yelong pumapatak para itong alikabok na sa lupa ay lumalagpak. Mga yelong buong buo, sinlaki ng munting bato. Lumalagpak na ang lamig, di matiis kahit sino. Ang yelo ay natutunaw sa isa lang niyang utos. Umiihip yung hangit, ang tubig ay umaagos. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayo mga taga-Siyon, purihin ang inyong Diyos na nagsugo ng kanyang salita upang panibaguhin ang daigdig. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Alang naming ang tao'y pinawawalang sala dahil sa pananalig kay Hesukristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Nananalig din kami kay Kristo Jesus upang pawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan. Sapagkat ang tao'y di mapapawalang sala sa pamamagitan ng pagtalima sa kautusan. Ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan na rin ng kautusan upang mabuhay para sa Diyos. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kung hindi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gumawa sa akin ang Panginoong kataas-taasan ng mga dakilang bagay
Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Gumawa sa akin ang Panginoong kataas-taasan ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Ipadala nawa niya ang Kanyang lakas upang ako'y iligtas. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Gumawa sa akin ang Panginoong kataas-taasan ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Tayo pong lahat ay tumayo. Papuring awit ni Zacarias, sapagkat lubang mahabagi ng ating Diyos, magbubukan liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat maano ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kapatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sapagkat lubang mahabagi ng ating Diyos, magbubukan liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Nagtitiwala tayo sa kalinga ng Diyos sa bawat taong kanyang nilalang at inubuo sa pamamagitan ng kanyang anak, muli tayong manawagan sa kanya. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. O Diyos na mawain, gabayan kami tungo sa pag-unlad sa buhay espiritual, punuin ang aming isipan ng katotohanan, katarungan at pagmamahal. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. Alang-alang sa iyong ngalan, huwag mo kaming pabayaan at huwag pawalang bisa ang iyong tipan. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. Tanggapin mo ang aming pusong nagsisisi at nagpapakumbaba at di mapapahiya ang sa iyo'y nagtitiwala. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. Hinirang mo kami bilang tagapagpahayag ni Kristo, tulungan mo kaming maipahayag ang kadakilaan mo. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may makahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Bigyang kaganapan ang mabubuting gawain na sa amin iyong sinimulan, Panginoon. Sama-sama natin ang panalangin ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama naming makapangyarihan, ang banal na katawang sambayanan mo ay iyong binibigyang kagandahan sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga martir mong mahal. At pinagdiriwang ngayong pagkatampok sa pagpapakasakit ng San Ignacio, ang kadakilaan dito na kamit ay magpalakas nawa ng aming loob palagi sa bawat saglit sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Espiritu Santo. Santo. Amen. Marami pong salamat.